Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating topic sa ngayon at ang muli natin pag-usapan ay itong si Senator Amy Marcos. Masyadong sikat na siya ngayon at yun naman yata ang gusto niya, yung nagpapasikat. Una yan, atin mo nang tungayan yung ilang bahagi ng interview sa kanya. Ma'am, hindi daw ba magiging dahilan yun para hindi niya makuha ang suporta ng mga supporter ng administration dahil ang impression, mas pinili niyo talaga ang mga Duterte kasi kumalas kayo sa alyansa at ngayon, nagpa-endorse kayo kay VP Sara. Para sa akin, pinili ko lamang ang tama. Sa paglamag sa batas, hindi tayo pwede sumang-ayon at lihis na sa politika. Hindi naman politika at kampanya ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Ang importante, manindigan, pangatawanan ang tama. Marami ng kamali. Ako hindi ko na naintindihan ang takbo ng administrasyon kung sino yung mga nag-a-advise. Nahihirapan na ako kasi hindi tinututukan ang tunay na problema ng napakatataas na presyo, ang kakulangan sa pagkain at trabaho. Sana tutukan naman yun ang napakahirap ng sitwasyon na nagkakasakit at namamatayan. Kaya sana bumalik tayo sa ating katungkulan na ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Ma'am, with the endorsement of VP Okay, makukuha niyo yung suporta. yun o, yung mga namutawi sa bibig niya. At yun, may kasamang kaartihan sa katawan. Yung mga sagot niya. At dun sa kasagutan niya, ay pinapalabas niya na masama yung kasalukuyang administration. Masama yung panunungkulan ng kasalukuyang administration. Yun ang gusto niyang palabasin. At sino ba yung presidente sa kasalukuyan? Di ba yung kapatid niya? Si President Bongbong Marcos. Yun ang pinapalabas niya na hindi maganda, masama ang tinatahak ng kasalukuyang administration. Yun yung gusto niyang palabasin eh. Bagamat nakita naman natin yan nung isinagawa niya yung hearing, sa Senate hearing, talagang ang intention niya doon ay lumabas na masama yung kasalukuyang administration. Pero bago natin pag-usapan yan, ay dumako muna tayo dito sa sinabi niyang pinili daw niya ang tama. Pinili niya ang tama o ang tamang itawag sa kanya ay Judas? Hindi ba yun ang nababagay? Na naghudas dapat. Hindi yung pinili ang tama. Ang nararapat na itawag, siya ay naghudas. Naghudas siya sa kapatid niya. Masakit man isipin na sa pinagagawa niya ay napakasakit para sa parte ni ating presidente na kapatid niya na si Bongbong Marcos ay masakit para sa ating presidente yan. Kumbaga, mismong kapatid niya, ito nga, si Amy Marcos,
ay siya mismo ang naninira sa kanya. Na mismo yung kapatid niya, na nakakatanda niyang kapatid, ay siya pa yung talagang gumagawa ng paraan para masira lang siya. Masira lang itong kasalukuyang administration. Kaya, total, mahal na araw naman ngayon, yun naman yung nararapat na itawag sa mga taong ganyan. Ang pinaggagawa ni Amy Marcos ay isang paghuhudas. Yun yung tamang terminology na itawag sa kanya. Hudas. Ikaw, Senator Amy Marcos, hindi mo man lang binigyan ng kahiyaan yung kapatid mo na pinakamamahal naming Pangulo na si President Bongbong Marcos. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Bakit naman ginaganon mo siya? Ikaw, pumanig ka dyan sa sinasabi mong tama, dyan sa mga Duterte. Tama pala para sa iyo yung mga pinagagawa nila. Sige, umpisa natin. Tama ba yung binabalahura nila yung kapatid mo na si PBBM? Tama ba yun para sa iyo? Tama ba yun na yung pamilyang Duterte ay minumura nila ang kapatid mo na si PBBM? Para sa iyo pala, tama yun na kahit balahurain nila si PBBM, ay tama pa rin yun para sa iyo. Tama ba yun na saan ba nag-umpisa yung bangag? Di ba kay Duterte nag-umpisa yan? Kay Digong mo? Sa kanya nag-umpisa yung bangag-bangag na inakusahan niya si PBBM na kapatid mo na gumagamit daw. Ngayon, para sa iyo, okay lang yun. Hindi ka naman nag-react kasi nagsalita. Si Digong mo naman yung nagsalita So, okay lang yan para sa iyo. Ngayon, yung anak naman na si Sara Duterte na wala sigurong kahalin tulad ng kabastusan na sinasabi niya na uhukayin niya yung puntod ng ama mo na si FM Senior at yung bangkay niya ay hagis niya sa West Philippine Sea. Hindi ka pa rin nag-react. At para sa'yo, tama lang. Kasi kasasabi mo lang, pinili mo ang tama kaya ka sumanib sa kanila. So para sa iyo, tama pala yun. Na kahit balahurain na nila yung pamilya mo, kapatid mo, na presidente na hindi na nire-respeto, ay okay lang sa iyo kasi tama sila. Pinili mo sila kasi tama sila. Ganun ba yun? At ang matindi pa, yung kaibigan mo na sinasabi mo na si Sara Duterte ay pinagbantaan niya ang buhay ng kapatid mo na si PBBM na aming mahal na Pangulo. Okay lang din sa iyo kasi sumanib ka pa rin sa kanya na kumbaga okay lang sa iyo yun. Kumbaga, kung ipapatay nila si PBBM, okay lang sa iyo kasi nandiyan ka kay Duterte. Grabe ka naman. Ay masahol ka pa kay Judas sa ginawa mong yan.
Kaibigan? Sinasabi mo kaibigan mo, magkaibigan kayo? Kasi ang alam kong kaibigan, ang isang kaibigan, may respeto yan sa pamilya ng kaibigan. At ikaw din, may respeto ka sa pamilya ng kaibigan mo. Parang ganun yan eh. Pero yung sinasabi mong kaibigan mo na si Sara Duterte, nagpakita ba yan ng respeto sa pamilya mo? Lalong-lalo na yung yung sinabi niyang hukayin niya yung puntod ni FM Senior. Okay lang sa'yo? Bukod sa hudas ka na, pasensya na sa word na ginagamit ko eh. Total, mahal na araw naman ngayon eh. Siguro nababagay lang naman na gamitin yung salitang hudas. At yan ang salitang hudas ay nababagay sa iyo, Senator Amy Marcos. Kahit sa mo tingnan ang anggulo, nababagay sa iyo na itawag na isa kang hudas. Ngayon, sinasabi mo na ipaglaban ng tama. Talaga lang ipinaglalaban mo ang tama? Alin? Ang pagkaka-aresto kay Digong? Bakit ba na-aresto si Digong? Dahil sa kasalanan niya, di ba? Kaya siya inaresto. Dahil sa kasong pagpatay na crimes against humanity. Pero para sa iyo, tama pa rin yun. Pinaglalaban mo si Digong dahil yung mga ginawa ni Digong para sa iyo, tama. Ganun ba yun, Senator Amy Marcos? Tapos ang sinasabi mo ngayon, ang kasalukuyang gobyerno ay naiiba na ang landas. Pinapalabas mo pa diyan sa ads ninyo ni Sara Duterte, yung sa itim. Pinapalabas nyo na talagang naghihirap ang sambayan ng Pilipino, yung hirap na hirap sa kasalukuyang gobyerno. At ang gobyerno, pinapalabas mo na walang ginagawa. At dali niyong sabihin na maraming nagugutom, maraming walang trabaho. May ginawa ka ba? Ang tagal mo na rin, Senador. May naiambag ka na ba? Sinasabi mong pinapalabas mong hirap na hirap ang Pilipino. Kumbaga, talagang sinisiraan mo yung kasalukuyang gobyerno. Ang presidente ng kasalukuyang gobyerno ay kapatid mo. May talaga gusto mong palabasin na di baling masira yung kapatid mo, siraan mo, basta lumabas ka lang na sikat. Kaso yung mga taong usanga sumanib ay siya yung mga taong bumalahura sa pamilya nyo. Ano bang dapat hindi lang pudas ang tawag sa iyo Yung sinasabi mong kapatid mo na si Sara, tinuring ka ba niya, yung sinasabi mong kaibigan na si Sara Duterte, tinuring ka ba niyang kaibigan? Minsan nga in-interview yan kung kaibigan ka. Hindi naman niyang inamin na magkaibigan kayo. Ikaw lang yung nagsusumiksik dyan na sinasabi mong kaibigan mo siya.
Binalahura na nga yung pamilya mo eh. As kaibigan. Hudas ka. Di ba? May pagmumukha ka pa ba na hinaharap dun sa Kailokanuhan? Hindi ka ba nahihiya sa mga ginawa mo, pinagagawa mo, Senador Amy Marcos? Grabe ka. Di mo man lang binigyan ng kahiyaan niyang kapatid mo. Buti sana kung makaraniwan tao, ay siya yung presidente namin. Siya yung kasalukuyang presidente. Siguro kung pangkaraniwan lang yan na mamamayan, okay lang yan. Kung yan ang gusto mo eh. Sumikat ka lang eh. Pero siya yung kasalukuyang presidente. Ang kapatid mo. Marami nang bumabalahura. Eh, sumama ka pa. Baka walang yaman naman na kapatid. Eh, ituturing ka ba bang kapatid sa pinagagawa mong yan? Eh, isa kang hudas eh. Gusto mo lang kasi ikaw lang yung sumikat. Pasikat ka eh. Yan yung, alam mo eh, Amy Marcos eh. Sana nga, dyan sa pinili mong landas, sa pagsanib mo dyan sa mga Duterte, ay sana nga, hindi mabalahura yung buhay mo. Dahil alam ko, pagdating ng araw,